Ilang oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ng live mula sa Senado. Hannah, ano na ang mga kaganapan? Corina, voluntaryo ngang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa PNP CIDG matapos maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anyay personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan. Hindi raw siya sasailalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Mariing itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anyay walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Corina, inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa Independent Majority. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. Nakasaad sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa-akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng ombudsman na dineliver umano ang humigit kumulang 573 million pesos na kickback kay Estrada mula sa umano'y pagmaniobra sa national budget. Sa kabila nito, nanindigan ng senador na haharapin niya mga paratang sa tamang proseso ng batas at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Kasama ni Estrada sa pagdating ang ilan sa kanyang mga kapwa-senador sa Majority Bloc, kabilang sina Senator Amy Marcos, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla na nauna nang sinabing dalawa lang ang options para kay Estrada, ang voluntaryong sumuko o tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Corina, samantala mistulang nagkatensyon pa sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla bago nga itong pagsuko umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ginigiit ni Cayetano kanina na ilagay muna si Estrada under Senate custody at naririnig natin siyang sinasabihan si Remulla na kailangang respetuhin ang institusyon pero ang bala naman nitong si DILG Secretary Remulla ay tila tumutukoy kay Senator Bato de la Rosa at sabi niya, the last person you took in custody escaped. Pakinggan natin yung naturang video. They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You're asking here. Sir, sir,
You Sir! This is the Senate. Sir, I'm respectfully asking you. Sir, this is The last person you not, took in custody not for me. escaped. Not me. You cannot do that. That's not for me. It's for the Senate, Sir. Sir, Yes. for the Senate. Sir, in all respect, For the don't allow us to do that. Sir, Allow us. Yes, Sir, sir. right outside. Right outside the Just leave these lights up. Leave these lights up. Just leave these lights up. No handcuffs. Just leave these lights up. Sa ngayon, Corina, hindi pa nakasesyon ang Senado dahil walang ni isang Senate Majority Member ang nasa Senate Plenary sa ngayon at tinatawagan pa raw ng Senate Secretary itong si SP Alan na kasama ni Senator Jinggoy na umexit ng Senate premises na dapat siya ay magiging presiding officer ng sesyon. Corina. Hana, para lang malinaw kasi medyo muffled yung kanilang palitan. Ano yung kanilang disagreement? Corina, narinig natin itong si SP Alan na merong tila objection doon sa nangyayaring pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada at sinight niya, narinig natin doon sa video, na sinight niya itong nangyaring event around 1990 when then Senate President Jovito Salonga defended then also Senator Juan Ponce Enrile over his rebellion and murder arrest at nirecall ni SP Alan na inobject yung pag-aresto na yon sa loob ng Senate premises and he insisted noon na ang isang active senator could not be arrested sa loob ng Senate grounds while a session is in progress at nadugtungan niya ng pagsagot nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na sumisigaw na, Sir, the last person you took in custody escaped na mistulang tumutukoy nga rito kay Senator Bato de la Rosa matapos umexit ng Senate premises noong May 14 kasunod nung Senate shooting. Corina. Parang iba naman yata yung within Senate grounds at yung while they're in session in the plenary. Pero hindi sila nag-session ngayon. Tama ba? Yes, Corina. He was actually talking about walking sa labas ng Senate premises at kalaunay ngang sumigaw itong CDILG Secretary John Vic Remulla. We're actually seeking clarification on what happened during the heated conversation or exchange between the two. Pero sinight niya kasi itong 1990 event sa loob ng Senate premises kung saan nga itong si former SP Jovito Salonga actually defended itong naging pag-aresto kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Base yan doon sa naging linya ni SP Alan kanina. Sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung makakarating pa itong si SP Alan. Sabi naman ng Senate Minority members, willing silang maghintay for as long as it takes dahil marami-rami raw ang mga kailangang panukalang i-discuss sa Senate plenary dahil merong mga bill na nasa third reading na. Corina. Ilan silang Senate minority na nandyan? Kompleto ba sila sa attendance? Yes, Corina, all 11 minority members are actually here. Sabi ni Senator Mig Zubiri, wala naman daw nagsabi sa panig ng Senate Majority na magka-cancel itong may makakancel na sesyon ngayong araw. At gaya nga na sinabi ko kanina, merong bills na pending for third reading today. Dalawa dyan ay para sa citizenship ng mga nasa larangan ng sports. At sabi ni Zubiri, they're ready to work at when the presiding officer comes, sila ay magtatrabaho at dahil meron din daw kasing pending na CA generals up for promotion na paparating daw yung mga kaarawan at kapag hindi nag-convene ang CA ay apektado yung mga general na iyon at posible silang mabypass at sabi ni na Senator Mig Zubiri at Senator Kiko Pangilinan, they're willing to wait for as long as it takes. Corina. Diyan sila matutulog? As long as it takes? Ano yan? Meron ba silang deadline?
Yes, Corina. Actually, di natin natanong yan doon sa mga senador. Pero ang natanong kasi natin is, nangyari na ba ito before sa Senado, no? Kung meron bang na-cancel na sesyon. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, it happened before but under force majeure or yung kung merong bagyo or under national emergency. Pagdating doon sa oras, hindi pa natin matiyak sa ngayon dahil sabi ni Zubiri, maaga-aga pa naman daw dahil dapat ay magsesesyon nga around 5 p.m. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.